Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pinakamalaking bentahe ko ay isa akong lalaking tumutupad sa aking mga pangako. Isa pa, mukhang nakalimutan mo na. Sinabi ko na dati na papatayin kita hanggang sa hindi ka maglakas loob na lumabas ng lungsod. Kalmado si Mateo at hindi nagulat dahil nagdala si Kyler ng katulong. Bukod pa rito, nakaramdam siya ng malaking interes kay Moren dahil sa pakikinig sa mga usapan ng ibang tao. Tungkol naman sa isang malaking tagapagbigay ng puntos, hindi iyon gagana kung hindi rin siya interesado. Tumingin si Moren kay Mateo nang may pagtataka at sinabing may magaan ng ngiti, "Huho, bata, wala ka talagang alam tungkol sa kalawakan ng langit at lupa. Ang tubig ng Primeval War Realm ay mas malalim kaysa sa inaakala mo. Hindi ka maaaring maglaro dahil lang sa may talento ka." Natural lang na alam niya ang lakas ni Mateo. Wala lang talagang silbi ang pakikipaglaban ng dalawa sa isa kahit gaano pa kakas si Mateo. Tumingin si Mateo kay Moren at biglang nagsalita, "Tinutulungan mo si Kyler ng iyong respeto. Papatayin mo rin ba itong si Crosswell hanggang sa hindi ako maglakas loob na lumabas ng lungsod?" Hindi napigilan ni Moren ang pagtawa habang sinasabing, "Syempre naman. Magkaibigan din kami ni Kyler ng husto. Napatay mo siya minsan. Kaya paano ko ito mapapadali para sa iyo? Ang tanga-tanga mo." Pero ngumiti si Mateo ng napakaganda at sinabing, "Mabuti naman kung ganoon. Makakapagpahinga na ako." Natigilan ang iba. Napakawalang depensa ng batang ito, nakakangiti pa rin sa oras na ito. Bukod pa riyan, ang mga salitang ito ay talagang kalokohan. Maaari mo bang pakalmayan ang iyong isipan? Panatag tungkol saan? Hindi na kayong dalawa lalabas ng lungsod sa hinaharap. Kung hindi, kapag nakakita ako ng isang beses, papatay ako ng isang beses. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Hahaha. Moren, malamang hindi pa rin alam ng batang ito ang sitwasyon hanggang ngayon. Mukhang minamaliit ka niya. Ipakita mo ang lakas mo at tingnan mo siya. Sabi ni Kyler sabay tawa ng malakas. Tumanggaw si Moren at malamig na sinabi, "Sige." Isang misteryoso at malalim na kapangyarihan ng batas ang sunod-sunod na bumaba, umalangaw-ngaw sa paligid ni Moren. Lupa, apoy, tubig, hangin. Isa pa itong apat na uri ng kapangyarihan ng mga batas. Bukod pa rito, ang apat na uri ng kapangyarihan ng mga batas na ito ay naiiba sa kay Kyler. Maaari silang bumuo ng isang perpektong saradong loop, ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring banggitin ng sabay-sabay. Ang lakas nitong si Moren ay mas malakas kaysa kay Kyler. Kasabay nito, apat na butil na may iba't ibang kulay ang dahan-daang umangat, umiikot sa kanya. Ang kapangyarihan ng apat na uri ng batas ay biglang muling tumaas ng malaki at nagpakawala rin ng ritmikong tempo kasama ng apat na butil. Ang apat na kwintas na ito ay tinatawag na apat na direksyon ng mga kwintas, isang set ng tugatog na kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit. Ang mga ito ay katumbas ng lupa, apoy, tubig, at hangin, apat na uri ng kapangyarihan ng mga batas, at kayang palakasin ang aking lakas. Bata, subukan mong ulitin ang mga salitang iyon kanina. Tumingin si Moren kay Mateo at sinabi ng may bahagyang ngiti. Habang sa kabilang panig, ang kapangyarihan ng mga batas ni Kyler ay nailabas na. Ang buong cultivation niya ay nasa espada niya, at ang lakas niya ay nakakatakot din. Mas mahina lang ito kumpara sa 4 direct ional beads ni Moren. Dahil nagsanib puwersa silang dalawa, mahirap makahanap ng karibal sa mga 4th Firmament Heavenly Emperor ng Cloud 8 City na ito. Kahit gaano pa kalakas si Mateo, imposible pa rin na maging katapat nila. Hahaha, bata, nawalan ka na ng pag-asa, di ba? Mas malakas pa sa akin ang lakas ni Moren. Sa pagsasama nating dalawa, umaasa ka pa rin bang swertehin sa puso mo? Mayabang na sabi ni Kyler. Nang makita ang lakas ni Moren, lahat ay labis na nagulat. Narinig lang ng lahat na kahanga-hanga siya, pero parang napakalakas ng lakas niya. Kanina, akala nila ay kapareho lang siya ni Kyler. Pero kung titingnan mo ngayon, hindi iyon ang nangyari. Napakalakas. Hindi ko inaasahan na ang lakas ni Moren ay mas malakas kaysa kay Kyler. Ang nitong uri ng kapangyarihan ng mga batas ay walang kahit kaunting kapintasan.
Bukod pa rito, sa pagpapalaki ng isang tugatog na kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit, ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Hindi nakakapagtaka na sinasabing mas mataas ang ranggo ni Moren kaysa kay Kyler. Mukhang ginamit lahat ng puntos ng kanyang Diyos ng digmaan sa 4 na kwintas na ito. Ang batang ito, na hindi nakikinig sa payo ng matatanda, ayos lang ang pagdurusa. Hiniling ko sa kanya na huwag masyadong maging sakam, pero ayaw niya makinig. Maraming taong naroon ang nagsimulang magsaya sa kanyang kasawian. Totoo ngang malakas ang lakas ni Mateo, ngunit hindi siya nakinig sa sinasabi ng ibang tao. Malinaw na mayroon silang mabuting intensyon ngunit itinuring silang may masamang intensyon. Sa totoo lang, sila ang masyadong nag-iisip. Gusto lang ni Mateo na makakuha ng mas maraming puntos mula sa God of War, iyon lang. At sa pagkakataong ito, sa wakas ay nahawakan na ni Mateo ang kanyang mga espada. Swoosh! 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 Bigla, mahigit 1,000 na espada ang nagkalat sa paligid, sumasayaw ng ligaw sa hangin. Nang makita ang eksenang ito, nanginig ang buong katawan ni Franklin, at mahina siyang sumigaw ng medyo balisa, sa wakas ay nailabas na niya ang kanyang mga espada. Hindi nga ako nagkamali ng hula. Ang pinakamalakas niya ay hindi ang pisikal na katawan, kundi sword daw. Hindi, sandali, mayroon din. Formation daw. 1,000 sa ibabaw ng mga espada, imposibleng maging sword daw lang. Isang kumpol ng mga kayamanan ng espiritu ng mga Empyrean na dinudurog, kaya niya itong pasabugin hanggang sa maging latak sa isang suntok, ano pa ang naroon. Sa oras na ito, malakas ang kutob ni Franklin na maaaring nasasaksihan niya ang pagsilang ng isang himala. Masyadong kahanga-hanga ang bagong dating na ito. Boss, bakit ka ba nababalisa? Kahit alam niya ang sword daw at formation daw, imposible ring maging kapares ng 2 taong iyon, di ba? Tanong ni Joey. Sabi ng isa pang tao, oo, napakalakas ng 2 ito. Kung kapareho nila ng ranggo ang punk na iyon, may palabas pa rin. Pero, napakababa ng kanyang kaharian. Biglang ngumiti si Franklin at sinabing, hey, manood lang kayo. Walang nakitang kahit kaunting pagbabago sa ekspresyon sa mukha ni Mateo. Malamig lang siyang nagsabi, sabi ko kanina, papatay ako hanggang sa hindi kayo maglakas loob na lumabas ng lungsod. Sa tingin niyo ba talaga ay nagbibiro lang itong si Crosswell? Hahaha. Ito na ang trump card mo. Itong tambak ng mga scrap ng metal at gusto mong makipagtulungan tayo. Nang makita ni Kyler ang sitwasyon, sinabi niya ng malakas. Umiling din si Moren at hindi mapigil ang matawa habang sinasabing, huhu, bata, hindi mo talaga alam ang lawak ng langit at lupa. Gamit ang isang grupo ng mga kayamanan ng espiritu ng Empyrean at gusto mong makitungo sa ating dalawa. Napaka-inosente. Malamig silang tiningnan ni Mateo at malamig na sinabi, ganoon ba? Swoosh! 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 Biglang sumiklab ang pormasayo ng mga espada. Ang pinagmulan ng sword daw at pinagmulan ng formation daw ay umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa, binalot sina Kyler at Moren sa loob ng 2 taong sabay-sabay. Bigla na lang, isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumalot sa kanilang mga puso, dahilan para magbago ng husto ang mga mukha ng 2 tao. 2 dakilang kapangyarihan. Kyler, niloko mo ako sa pagkakataong ito. Nang makita ni Moren na kumilos si Mateo, nanginginig ng husto ang kanyang isipan. Sumigaw siya ng buong lakas, habang galit na umuungal. Kasabay nito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Kyler, at sumigaw siya, mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Maghawak kamay muna tayo para maitaboy ang kalaban. Huli na para gustuhing tumakbo. Masyadong mabilis ang bilis ni Mateo, ang mga espadang paparating at papaalis ay parang isang iglap lamang. Sa isang iglap, natakpan na ng sword formation ni Mateo si Moren. Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang malaking hola na mahigpit na bumabalot sa kanya, hindi siya makawala kahit kaunti. Nakakatakot ang pormasayo ng espadang ito. Napakalakas ng kapangyarihan ng kanyang 4 direct anal beads, ngunit gaano man kalakas ang kanyang kapangyarihan, sa harap ng pinagmulang kapangyarihan, ito ay masyadong mahina hanggang sa hindi na nito kayang tiisin ang hangin. Ang kapangyarihan ng pinagmulan, isang pag-iral na tanging mga powerhouse ng Deverealm lamang ang maaaring mahawakan. Ang lalaking ito ay isa lamang second firmament heavenly emperor.
Kaya paano niya ito naunawaan? Kahit na ang pormasayo ng espada ni Mateo ay gawa sa mga piraso ng metal, ang kanyang kapangyarihan ay kasalukuyang nahahati sa 1,008 na espada. Hindi dapat na wala na siyang gaanong natitirang kapangyarihan. May pagtataka sa itsura ni Kyler. Gusto na sana niyang tumakbo, pero tiniis pa rin niya. Mas malaki ang napala kaysa sa napala sa paggawa nito. Kaya naman, inilabas niya ang buong lakas niya at sumugod papunta kay Mateo. Pero hindi pa siya nakakarating nang makita niya ang pormasayo ng mga espada na hinihiwa si Moren sa giniling na karne na parang naghihiwa ng mga gulay at melon. Sandaling nagulat ang lahat. 2,343. Kung paanong natakot ang dalawang tao kay Kyler hanggang sa hindi na sila nang ahas na lumabas ng lungsod, matagal nang umalis si Mateo sa Cloud8 City. Natural lang na hindi niya talaga sasamahan ang 2 taong ito at patuloy na maglaro. Bukod pa rito, alam niya na sa ilang pagkakataong iyon, malamang ay hindi na rin maglalakas loob na lumabas ng lungsod ang 2 iyon. Nakakuha na rin siya ng sapat na puntos mula sa 2 ito para sa God of War at wala nang dapat pang pakialaman. Gayunpaman, ang 2 iyon ay natakot sa pagpatay at hindi nang ahas na magsugal. Mas gugustuhin pa nilang mapatay ng Heavenly daw kaysa bigyan pa ng puntos ang Diyos ng digmaan ni Mateo. Medyo mapanganib na lugar ang Sun Moon Canyon sa paligid ng Cloud8 City. Sa canyon, maraming mababangas na halimaw mula sa gitnang yugto ng Heavenly Emperor Realm ang paparating at aalis. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang lugar na ito ang malinaw na pinakaangkop na lugar para sa cultivation. Bago umalis, muling nagtungo si Mateo sa Spirit Treasure Hall at ginamit ang 2 puntos ng Diyos ng digmaan ni Kyler, at ipinagpalit sa 36 na mababang uri ng kayamanan ng espiritu ng Heavenly Emperor. Gumawa siya ng bahagyang pagbabago sa pormasayo ng espada, gamit ang 12 peak Heavenly Emperor Spirit Treasures bilang core, 48 low-grade Heavenly Emperor Spirit Treasures bilang auxiliary, na nagtutulak sa 1,000 Empyrean Spirit Treasures. Sa ganitong paraan, sa pagtaas ng mga kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit, mas lalong lumakas ang kapangyarihan ng pormasayo ng espada. Sa Primeval War Realm, basta't aalis ang isang tao sa lungsod, may posibilidad na makaharap ng mga panganib anumang oras. Siyempre, habang papalapit ang lugar sa mga lungsod, mas hihina ang mababangas na hayop. Habang papalayo ang lugar sa mga lungsod, mas malakas ang mababangas na hayop. Habang naglalakad dito, nakapatay si Mateo ng maraming mababangas na halimaw, ngunit hindi gaanong karami ang nakuha niyang puntos mula sa Diyos ng digmaan. Hanggang ngayon lang niya alam kung gaano kahirap makakuha ng mga puntos ng God of War. Ang pagpatay sa mababang antas ng mababangas na halimaw ay tila walang maraming puntos para sa mga Diyos ng digmaan. Habang pinapatay ang mga mababangas na halimaw na may mataas na antas, kapag tumaas ang iyong ranggo, ang mga puntos na makukuha mo sa Diyos ng digmaan ay babalik ng babalik. Darating ang araw na darating ang iyong hadlang. Kaya sa lugar na ito, kailangan mong patuloy na maging mas malakas, bago mo malampasan ang iyong sarili. Asawa ko, may binata rito. Bawal kang tumingin. Tumingin ka pa at papatayin ko siya. Hehe, hobby? Gusto ko lang ang seloso mong itsura. Bakit hindi, sabay natin siyang patayin. Muak-muak, asawa ko, gustong-gusto ko rin ang maganda at kaakit-akit mong anyo. Gayunpaman, masyadong mababa ang kaharian ng batang ito, wala ring pakinabang sa pagpatay sa kanya, kung gayon ay patawarin mo siya. Hehe, ang asawa ko ang pinakamabait. Mahal na mahal kita. Muak-muak, asawa ko, mahal din kita. Bigla na lang may lumapit na isang lalaki at isang babae mula sa hindi kalayuan. Nakaramdam ng kilabot si Mateo dahil sa pag-uusap ng 2 tao. Malinaw na pares ito ng mga kasama ni Dao. Naging malapit lang talaga ang 2 hanggang sa nawalan na ng pag-asa ang mga tao kapag nag-uusap sila. Tumingin si Mateo, ang lalaki ay napakapangit, at ang babae ay bagay na bagay sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na ang babae ay maganda at kaakit-akit, habang sinabi naman ng babae na ang lalaki ay gwapo at matangkad. Hindi niya talaga alam kung saan nanggagaling ang kanilang tapang. Ang 2 taong ito ay talagang iisang pamilya. Hindi man sila pumapasok sa pintuan ng bahay, sila ay isang masiglang pares ng buhay na kayamanan. Pero dahil sa isang pares ng pangit na lalaki at babae, para silang mga batang hindi mahuhulaan.
Labis pa rin itong ikinagulat ni Mateo. Gaya nga ng kasabihan, hindi dapat husgahan ang ibang tao batay sa kanilang hitsura. Malamang ganito noon. Hindi rin naman nag-abalang pansinin ni Mateo ang dalawa at nagplano na umalis agad. Kung talagang kikilos sila, natural lang na hindi rin siya matatakot. Sino ang mag-aakala na aalis na siya nang biglang sabihin ng babaeng iyon, "Kapatid, mahina na ang lakas mo. Bakit hindi ka sumama sa amin? Paprotektahan ka naming mag-asawa." Nang marinig iyon ng lalaki, agad siyang nagalit at sinabing, "Arg, galit na ako, sinabi mo pa rin na hindi mo gusto ang gwapong batang ito." Umikot ang mga mata ng babae at sinabing, "Nakakainis na mahal. Nakita kong pala kaibigan ng batang ito at naisip ko ang ating anak. Kung buhay pa siya, malamang kasing gwapo rin siya, di ba?" Gaya ng sabi niya, tuluyan ng lumuha ang babae. Nang marinig iyon ng lalaki, natahimik din siya, at tuluyang nabulunan. Sa simula ay ayaw sanang pakialaman ni Mateo ang dalawa pero nang makitang naiinis ang dalawa, na tila hindi naman peke, nailang din siyang umalis. Gayunpaman, nang ibubuko na sana niya ang bibig para tumanggi, biglang nagsalita ang lalaki, "Bata, narinig mo, nakikita ng asawa ko na kaawa-awa ka. Dito sa Sunmoon Canyon na ito, manatili ka na lang sa ating mag-asawa." Ngumiti si Mateo at sinabing nakakuyom ang mga kamao, "Maraming salamat sa kabaitan ng inyong mag-asawa, pero sanay na akong maglakbay ng mag-isa at hindi ko kayo pipigilan." Ang kanyang mga salita ay sinabi ng may lubos na paggalang. Tutal, mabuti naman ang intensyon nila. Kaya natural lang na may kaunting respeto si Mateo. Nang marinig iyon ng lalaki, agad siyang nagalit. Sumimangot ang mukha niya, at sinabi niya sa seryosong boses, "Pinasunod kita, sumunod ka na lang. Ano ba ang problema mo?" Nang marinig iyon ni Mateo, hindi niya napigil ang umiling. Tunay ngang kakaiba silang dalawa. Nang marinig ito ng babae, dali-dali siyang nagsalita, "Naku po, ang tanga-tanga mong sinta. Ano ang gagawin mo kung tinakot mo ang batang iyon? Nakababatang kapatid, napakadelikado talaga ng lugar na ito. Isa pa, marami ring kontrabida sa Sunmoon Canyon. Dapat mo kami sundan. Maaari kaming magbahagi ng ilang puntos sa Diyos ng digmaan sa iyo." Pinoprotektahan talaga siya ng babaeng ito na parang pagprotekta sa isang guya. Gayunpaman, si Mateo mismo ang unang pumunta para magsanay. Ano kaya kung susundan niya ang dalawang ito? Kaya naman, tanging ang mabuting balak na ito ang maaari niyang tanggihan. Muling ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabing, "Ginang, talagang pinahahalagahan ni Croswell na ito ang iyong mabubuting hangarin. Pumunta lang pala si Croswell na ito rito para magsanay. Mahirap talagang sundan kayong dalawa. Paalam na sa inyong dalawa." Tulad ng sinabi niya, tumalikod si Mateo at akmang aalis na. Pero sa oras na ito, biglang may lumabong pangitain sa harap niya, hamarang ang lalaking iyon sa harap niya. Masungit ang itsura ng lalaki, mukhang galit na galit, at sinabing, "Ikaw na bastos, hindi marunong magpahalaga ng pabor. Dahil ayaw mong sumunod sa amin, puwersa na lang ang magagawa ko." Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa nang marinig niya ito. Narinig niya bago pilitin ang isang benta, at hindi niya narinig bago niya ito hinikayat na sumunod at linangin. "Itong kuya, kung kaya mong pigilan itong si Croswell, wala namang masama kung sundan ka nitong mga Croswell na to." Malamig na sabi ni Mateo. Sabi ng lalaki, "Hey, punk, ang yabang naman. Hindi mo pa rin alam ang titulo naming dalawa bilang mag-asawa, di ba? Kaming dalawa ay Heaven Mandarin at Earth Doc. Sikat na sikat din kami sa Heavenspan World." Malungkot at walang pakialam si Mateo at sinabing, "Senior Heaven Mandarin, pakiusap." Nandilim ang mukha ni Heaven Mandarin. Biglang may sumuntok sa kanya. Pero malinaw na may kaunting lakas na napigilan ang kanyang atake. Sa kanyang pananaw, paano kayang tiisin ng maliit na katawan ni Mateo ang kanyang isang suntok? Habang si Earth Doc ay nakangiti sa gilid at hindi nagsasalita, parang nanunood ng palabas. Nang harapin ang suntok na ito, hindi ito iniwasan ni Mateo at sumuntok din palayo. Naunawaan niya na makakausap niya lang itong Heaven Mandarin ng may lakas. Boom! Isang malakas na kalabog ang narinig, hindi gumalaw si Mateo kahit isang pulgada, habang si Heaven Mandarin ay napaatras ng ilang hakbang. Isang napakalaking puwersa ang dumaloy sa kanyang dibdib at dali-dali niyang inikat ang banal na asensya upang iwaksi ito.
Sa suntok na ito, hindi rin ginamit ni Mateo ang buong lakas niya. Pero ang mag-asawang ito ay may gulat na ekspresyon, halatang hindi nila inaasahan na ang lakas pala ni Mateo ay ganoon kalakas. Perpektong ikawalong transformasyon. Bata, hindi ko masabi na mayroon ka pa ring mga tunay na kasanayan. Gulat na sabi ni Heaven Mandarin. Ngumiti si Mateo at sinabing, Senior Heaven Mandarin, pwede na bang umalis si Crosswell? Sino ang mag-aakala na umiling si Heaven Mandarin at sinabing, tayong mag-asawa ay seryoso sa sinasabi natin. Kung susundin mo, dapat sumunod ka. Kung mahaba ang sasabihin mo, seryosohin ko na. Nagkaroon din ng kaunting galit si Mateo dahil sa paulit-ulit na panggugulo ng 2 taong ito. Malinaw na nanggugulo ang 2 ito gamit ang mga hindi makatwirang hinihingi. Ganoon ba? Kung gayon, kailangang masaksihan ng Crosswell na ito ang matatalinong galaw ni Senior Heaven Mandarin. Pakiusap. Malamig na sabi ni Mateo. 2344. Wala po ang chapter na tay kahit saan website. 2345. Ito ang pangungusap na ito, ibabalik ko ito sa iyo kung ano ito. Noong una ay gusto kitang palayain, pero ngayon, maghanda kang mamatay. Walang ekspresyong sagot ni Mateo. Ang mga salitang ito ay agad na umani ng malakas na tawanan mula sa 8 malalaking makapangyarihang pinagmulan. Nakakatawa talaga sa kanilang pananaw ang pagsasabi ng ganitong uri ng mga salitang iyon ng A2nd Firmament Heavenly Emperor. Hindi napigilang matawa ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting roba habang sinasabing, Huho, sa tingin mo ba ay wala kang talo sa Primeval War Realm na ito gamit ang isang perpektong ikawalong transformasyon? Nako, wala ka pa ring karanasan. Sabi ni Earthdoc, kaibigang Crosswell, maya-maya, pipigilan natin ang mga taong ito. Ikaw ang mauna. Lahat sila ay mga source powerhouse. Hindi ikaw ang makakatapat nila ng mag-isa. Kung gusto kong umalis, hindi ako mapipigilan ng mga tulad nila. Kung gusto kong manatili, wala ni isa sa kanila ang makakaalis. Tumingin si Mateo kay Anton, ang tono ng kanyang boses ay nagpapakita ng pagiging dominanti. Parang mga salitang pambata lang ang deklarasyong ito para sa 8 makapangyarihang mapagkukunan. Perpektong ikawalong transformasyon, kahanga-hanga ba talaga? Sinabi ni Anton sa lalaking nakaputi ang damit, Landon, ibibigay sa iyo ang batang ito. Sumama ka sa amin pagkatapos mo siyang pain. Medyo mabigat ang mga batas ng pinagmulan ng 2 matandang kakatwang ito. Hindi sila madaling harapin. Tumanggaw si Landon at sinabing, relax ka lang, mapapapatay ko siya sa loob ng 3 galaw. Tumanggaw si Anton at sinabing, sama-sama kayong sumalakay. Sa pagkakataong ito, kailangan nating pagbayaran ang 2 matandang ito. Ang kapangyarihan ng batas ng 7 dakilang pinagmumulan ng kapangyarihan ay ganap na inilabas. Isang nakakagulat na sunod-sunod na alon ng batas ang agad na umalangaw sa loob ng Sun Moon Canyon. Maging ang 2 taong sina Heaven Mandarin at Earthdoc ay nakaramdam din ng matinding pressure. Kaibigang Crosswell, huwag ka nang magmukhang matapang. Maghanap ka ng pagkakataon at dali-daling tumakas. Hindi mo na kami kailangang alalahanin. Nag-aalalang sabi ni Earthdoc. Alam niya ang lakas ni Mateo, kaya hindi problema ang makipag-ugnayan sa isang malakas na tao na may iisang pinagmulan. Pero kung hindi aalis si Mateo at makakaakit ng mas maraming source powerhouses, hindi iyon magiging maganda. Noong una, medyo mapamintis pa rin si Mateo sa kakaibang mag-asawang ito. Ngunit matapos marinig ang kanilang malungkot na karanasan, hindi na rin sila kayang kamuhian pa ni Mateo. Yung sakit na dulot ng pagkawala ng isang mahal sa buhay, ramdam niya ang matinding epekto nito. Ang mga bagay na dinanas ng mag-asawang ito noong panahong iyon, lubos niyang nauunawaan. Bukod pa rito, ang Earthdoc na ito ay tunay na nag-aalala sa kanya. Hey, kayo na ang bala sa mga sarili ninyo. Sabi ni Anton sabay tawa ng malamig. 7 malalaking source powerhouse ang sabay-sabay na umatake, ang kaguluhan ay lubhang nakakagulat. Paulit-ulit na sumigaw ng kakaiba sina Heaven Mandarin at Earthdoc, at ginamit ang lahat ng uri ng mahusay na martial techniques para harapin ang 7 tao. Nihalata ni Mateo na tila nahihirapan pa rin ang 2 ito sa ilalim ng mga atake ng 7 tao.
Gayunpaman, ang wastong batas ay isa ring napakataas na antas ng batas. Kasama ang dituwirang pagkakaunawaan at kooperasyon ng 2 taong ito, ang kanilang lakas ay higit na nalampasan ang mga nasa parehong ranggo. Sa loob ng ilang panahon, halos hindi nila sila nagawang itaboy. Bro, tumigil ka na sa paghahanap, ibabalik ka na ng emperador na ito sa langit sa lungsod ngayon din. Hindi mo kayang salihan ang ganitong antas ng labanan. Tumingin si Landen kay Mateo at sinabi ng may pagmamalaki. Huwag gumalaw. Hindi pa humihina ang boses ni Landen para lamang makita si Mateo na walang pakialam na sumubo ng isang salita mula sa kanyang bibig. Biglang bumaba si Heavenly daw, at mahigpit na niyakap si Landen. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, gustong magsalita ngunit hindi makagalaw. Swoosh! 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 Biglang lumitaw ang pormasayo ng mga espada, sumugod patungo kay Landen. Sa isang buntong hininga, si Landen ay nadodge sa maliliit na piraso. Hindi pa nagagamit ng maayos ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan, at napatay na siya ni Mateo. Hindi maisip na bilis. Dahil nagmamadali kang bumalik sa lungsod, si Crosswell na ito ang sasakay sa iyo. Malamig na sabi ni Mateo, ngunit nakalulungkot, hindi na ito marinig ni Landen. Maraming rune ang pumasok sa katawan ni Mateo, naramdaman ni Mateo na biglang tumaas ng mahigit 2,000 ang kanyang mga puntos sa Diyos ng digmaan. Iba talaga ang mga Source Powerhouse, napakarami rin ang kanilang mga God of War points. Hindi ito marinig ni Landen, ngunit ang mga makapangyarihang nag-aaway doon ay ramdam na ang nakakatakot na alon ng langit. Makalangit na salita ng tunay na daw. Alam na alam ng batang ito ang makalangit na salita ng tunay na daw. Ang dapat niyang gamitin ay batas ng oras. Nakakatakot na mapakilos ang isang makalangit na salita ng daw na kabilang sa 2 dakilang kataas-taasang batas. At saka, ang pormasayo ng espada. 2 dakilang kapangyarihan. Diyos ko, anong klaseng kakatwa ang batang ito? Hindi lang si Anton, pati na rin ang 2 taong sina Heaven Mandarin at Earth Doc ay namangha rin. Akala nila ang pormasayo ng espada ay ang huling tagumpay ni Mateo. Hindi nila inaasahan na mayroon pa palang alas sa butas na kahanga-hanga si Mateo na hindi nagamit. Kung ipinakita lang ni Mateo ang trahedyang ito, magiging madali lang ang pagpatay sa kanilang mag-asawa ngayon. Matapos patayin ni Mateo si Landen, dahan-dahan siyang naglakad papunta rito at malamig na sinabi, pumunta ako rito para magsanay, pero may mga taong palaging nag-iisip na masyado silang maraming puntos sa Diyos ng digmaan at pinipilit akong padalhan ng ilan. Dahil ganoon nga, tatanggapin ito ni Crosswell. Hindi na hinintay ang reaksyon ni Anton at ng iba pa, nang sandaling umangat ang pormasayo ng espada ni Mateo, agad siyang sumali sa labanan. Ang lakas sa pakikipaglaban nina Heaven Mandarin at Earth Doc ay mas mataas pa sa mga Source Powerhouse na ito. Nagawa ni Mateo na makipaglaban kina Heaven Mandarin at Earth Doc hanggang sa maging tabla, ngunit ang lakas niya ay mas malakas kaysa sa kanila ng paisa-isa. Huwag gumalaw. Hindi nagatubili si Mateo, direktang ginamit ang time freeze, para hindi makagalaw si Anton. Matagal nang handa si Anton, ang pinagmumula ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabilis na umaagos, sinusubukang basagin ang time freeze. Bukod pa rito, nakita ng 3 pang tao na hindi maganda ang sitwasyon, at sinugod nila si Mateo, sinusubukang pigilan ito. Ang pormasayo ng espada ni Mateo ay umikot ng walang tigil, na ikinasugat ng isa sa kanila sa isang kisap mata. Dahil sa kombinasyon ng 2 dakilang kapangyarihang pinagmulan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Mateo ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Source Powerhouse. Ang tanging bagay na nalalagay sa alanganin ay ang Cultivation Realm. Sa laban kina Heaven Mandarin at Earth Doc dati, hindi rin niya ginamit ang buong lakas niya. Sa oras na ito, talagang galit na galit siya at ginawa ang lahat, na agad na nasaktan ang isa sa mga Source Powerhouse. Sa ilalim ng galit na pagsalakay ni Anton, sa wakas ay sumabog ang time freeze. Pero pinagpawisan din siya ng malamig dahil sa gulat. Imposible talagang mag-ingat sa galaw na ito. Maliban na lang kung ang lakas ng isang tao ay umabot sa 7th Firmament Heavenly Emperor Realm, kung hindi, wala nang paraan para makipaglaban sa batang ito. Nang sumali si Mateo sa labanan, biglang nagbago ang sitwasyon sa magkabilang panig.
Ginamit ng 7 tao ang mahigit kalahati ng kanilang kapangyarihan para harapin si Mateo, habang ang 3 pa ay nagsimulang maghirap sa ilalim ng matinding sitwasyon sa ilalim ng pagtutulungan nina Heaven Mandarin at Earth Doc. Sa simula, ang 8 tao ay dumating sa isang nagbabantang paraan. Sa oras na ito, sila ay talagang labis na nawasak hanggang sa nawala ang kanilang mga helmet at coat of war. Nakalaban ni Mateo ang 4 na tao ng mag-isa, at mariin pa niyang napigilan ang momentum ng kanyang mga kalaban. Nang panahong iyon, si Mateo ay nakipaglaban ng mag-isa sa mahigit 20 Divine Race powerhouses sa Cloudheart Realm. Ang nakakatakot na aspeto ng pormasayo ng espada ay ito. Kapag nasa isang labanan ng grupo, ang lakas ng pormasayo ng espada ay maaaring mapalakas ng walang hanggan. Kung pag-uusapan ang lakas ng mga source powerhouse ay mas malakas kaysa sa mga halimaw na nasa abyss. Pero gaano man ito kalakas, hindi rin ito hihigit pa sa 20 taong iyon. Ngayon, ipinagpalit ni Mateo ang 12 peak Heavenly Emperor Spirit Treasures at 48 initial rank Heavenly Emperor Spirit Treasures. Ang kapangyarihan ng sword formation ay higit pa sa isang antas na mas malakas kaysa noon. Kaya naman, mayroon pa siyang higit pa sa sapat na pera para harapin ang mga taong ito. Habang lumalaban sina Anton at ang iba pa, lalo silang nababahala. Noong nakatayo rito ang Second Firmament Heavenly Emperor na ito, inakala nilang isa lamang itong baguhan. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ay mas malakas pa pala kaysa sa pagsasama nina Heaven Mandarin at Earth Doc? Sinipan nila ang isang bakal na plato. Umalis ka! Nakita ni Anton na hindi maganda ang sitwasyon at agad na umatras. Nakita rin ng iba ang kinalabasan at isa-isang tumakas. Kung gusto mang umalis ng isang makapangyarihang source, walang makakapigil sa kanila. Gayunpaman, ngumiti lamang si Mateo ng malamig, ang kanyang figure ay agad na natunaw sa kawalan. Huwag gumalaw. Biglang nanigas ang katawan ni Anton sa kawalan. 2,346. Nanliit ang mga mata ni Anton, puno ng takot ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang batas pang spatial ni Mateo ay talagang napakalakas, na naabutan siya sa isang kisap mata. Puchi! Kumislap ang liwanag ng espada, direktang napatay si Anton. Kasunod nito, humakbang muli si Mateo at naabutan ang isa pang makapangyarihang mapagkukunan. Kapag naubos na ang lakas ng iilang taong ito, paano sila magiging katapat ni Mateo? 4 na tao ang sunod-sunod na pinatay ni Mateo na parang paghihiwa ng mga gulay. Habang ang 3 pang tao ay itinali nina Heaven Mandarin at Earth Doc, at hindi sila nakatakas ng ilang panahon. Sumugod pabalik si Mateo at pinatay ang 3 tao kasama sina Heaven Mandarin at Earth Doc. 8 magagaling na source powerhouse, wala ni isa ang nakatakas. Sa Cloud8 City, si Anton at ang iba pa ay may namamalaging takot sa kanilang mga puso, at may mga ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha. Napakamalas ko talaga. Na makasalubong ko pa ang isang kakatwang batang yun. Malungkot na sabi ni Anton. Isang makapangyarihang source ang nagsabi ng may mapait na ngiti, saan nagmula ang batang ito. Masyado rin siyang halimaw, di ba? Ang ibang tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay at iisa lamang ang nakakaintindi ng source power. Pero masyado siyang matalino. Isang tao ang nakakaintindi ng 2. Hindi lang iyon. Naunawaan pa niya ang spatial law sa napakataas na hangganan, at naunawaan pa niya ang heavenly Tao true word. Sa ekspresyon ng mukha niya, halatang nakaranas siya ng matinding suntok. Kahit na nakatipon sila ng 8 source powerhouse, ang mga source powerhouse ay napakabihirang magkaroon ng mga ganitong uri ng nilalang sa mga batang hindi mahuhulaan. Masasabing sila ay mga henyo sa gitna ng mga henyo, mga halimaw sa gitna ng mga halimaw. Gayunpaman, silang lahat, ang mga henyong ito, mga halimaw, ay naging malabo at puno sa ilalim ng liwanag ni Mateo. Sus Mariosep! Talagang natapakan niya ang tae ng aso noong lumabas tayo. Malamang ay nasa top 4,000 na ang lakas ng batang ito. Isa pa, masyadong mababa ang cultivation realm niya. Kung hindi, kahit ang pag-atake sa God of War Golden List ay hindi rin mahirap. Malungkot na sabi ni Landon. Sa gintong listahan ng Diyos ng Digmaan, inilalabas ito kada 100 taon. Inilista lamang sa listahang ito ang mga batang hindi mahuhulaan na nasa loob ng nangungunang 3,000.
Tanging ang mga taong ang mga puntos ng God of War ay nasa top 3,000 ang may kwalipikasyon para mabilang. Ang mga batang hindi mahuhulaan na maaaring makapasok sa God of War Golden List, bawat isa ay eksperto sa mga eksperto, henyo sa mga henyo. Gayunpaman, ang tinaguriang God of War Golden List na ito ay isa lamang sublist ng Cloud8 City. Kalimutan mo na, kapag nakita natin ang batang ito sa hinaharap, lumihis agad kayo. Salubungin ng Heaven Mandarin at Earth Dock, lumihis din agad kayo. Hindi pwedeng magalit, kaya nating umiwas. Walang magawang sabi ni Anton. Matapos mapatay ang 8 source powerhouse sa isang hininga, ang mga puntos ng Diyos ng digmaan ni Mateo ay biglang pumailan lang at mabilis na lumagpas sa 5,000 puntos. Natigilan din ang mag-asawang Heaven Mandarin at Earth Dock. Sinabi nilang protektahan si Mateo sa loob ng Sun Moon Canyon na ito. Sa huli, si Mateo ang nagligtas sa kanila. Noong nakikipaglaban si Mateo sa kanila dati, hindi niya man lang nailabas ang kalahati ng kanyang lakas. Kung hindi, ang resulta ay magiging ganap na naiiba. Kaibigang Crosswell, tayong mag-asawa ang hindi alam kung ano ang makakabuti para sa atin. Sa pagkakataong ito, maraming salamat sa pagtulong. Tiyak na magiging magkaibigan na tayo ni kaibigang Crosswell. Pagkatapos mong mapunta sa totoong mundo sa hinaharap, dapat mong hanapin tayong dalawa para maglaro, sabi ni Heaven Mandarin. Bagamat kakaiba ang kanilang mga personalidad, hindi nila matukoy kung ano ang mabuti para sa kanila. Malinaw na ayaw ni Mateo na bumaba sa kanilang antas. Kung lalala pa ang kanilang kalagayan, hindi iyon magiging maganda. Maraming makapangyarihang kaaway ang napukaw ng dalawa, ngunit hindi rin naman lahat ay napukaw nila. Kung hindi, matagal na sana silang namatay. Ngumiti si Mateo at sinabing, talaga. Kailangan pa ni Crosswell na magsaka at aalis na ako rito. Nagpaalam sa dalawa, tumungo si Mateo patungo sa kailaliman ng Sun Moon Canyon. Sa masukal na kakahuyan, isang mabangis na halimaw na hugis leon ang lumabas na may ungol. Isang Battlezoan beast. Natagpuan ni Mateo ang impormasyon tungkol sa mabangis na halimaw na ito mula sa impormasyon. Ang lakas ng Battlezoan beast na ito ay napakalakas at hindi mas mahina kaysa sa mga source powerhouse. Ang mas nakakatakot pa ay ang kakayahang kontrolin ng Battlezoan beast na ito ang batas ng oras. Napakahirap harapin. Gumugol muna si Mateo ng kaunting pagsisikap bago ito napatay. Nakapatay ako ng napakalakas at mabangis na halimaw at 3 puntos lang ang nakuha ko sa Diyos ng digmaan. Mukhang sobra na ang mga puntos ng Diyos ng digmaan na nakuha ko kay Anton. Man! Ano ito? Kasalukuyang naghihinagpi si Mateo tungkol sa mga punto ng Diyos ng digmaan nang bigla niyang natuklasan na may isang misteryoso at malalim na bagay na pumasok sa kanyang katawan. Iyan ay piraso ng batas. Isang piraso ng batas ng panahon. Sa kasamaang palad, napakakaunti ng mga piraso ng batas. Hindi ko talaga sila maintindihan. Mabilis na natukoy ni Mateo kung ano ang bagay na ito at hindi niya napigil ang maging sobrang tuwa. Ngunit di nagtagal, nakaramdam siya ng pagkalungkot. Napakaliit ng bahagi ng batas na ito, imposibleng maintindihan. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, iniisip ko kung ang mga batas ng oras sa lahat ng Battlezoan beasts ay pareho o hindi. Kung hindi sila pareho, maaari bang buuin ng isang beses ang isang kumpletong batas ng oras? Pagkarating niya sa trabaho, agad niyang hinanap si Battlezoan beast para magpatuloy sa pangangaso. Bihira ang mga Battlezoan beast, ngunit palagi mo silang makakasalubong. Pagkatapos ng mahigit 10 araw, nangaso si Mateo ng isa pang Battlezoan beast. Pagkatapos ay labis siyang natuwa. Ito ay dahil ang 2 napakaliit na piraso ng oras na ito ay talagang nagsama-sama. Hey! Napakagaling! Sa ganitong paraan, hanggat patuloy akong nangangaso ng mga Battlezoan beast, palagi akong makakabuo ng kahit isang maliit na piraso ng batas ng oras. Tuwang-tuwa na sabi ni Mateo. Dahil nararamdaman ang agos ng oras dito, naging labis na sakam si Mateo sa batas ng oras. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pala talaga ng pagkakataon para maunawaan ito. Malabo at walang batayan ang batas ng panahon, ngunit naiiba ang maliit na piraso na ito.
Katumbas ito ng isang reipikasyon ng kapangyarihan ng batas at maaaring magbigay daan sa mga martial artist na direktang makita ang mga misteryo ng batas ng oras. Siyempre, kahit na ganoon, ang pagnanais na maunawaan ang batas ng oras ay kasing hirap pa rin ng pag-akyat sa langit. Tutal, ito ang pinakamahirap na batas na intindihin ng Heavenspan World, wala ni isa. Maging ang batas pangkalawakan ay mayroon pa ring ilang pagkakaiba sa batas bago ang panahon. Sa wakas ay naunawaan na ni Mateo kung bakit napakaraming source powerhouse dito. Mukhang nakuha ng mga henyong ito ang mga piraso ng batas ng kabilang panig matapos manghuli ng mababanges na hayop na nagbigay daan sa kanila upang makalusot sa kedena at marating ang kaharian ng pinagmulan. Kakaiba pa rin ito para kay Mateo dati. Medyo marami ang mga source powerhouse dito. Simula ngayon, manghuli ka ng mga Battle Zoan Beast. Agad na desisyon ni Mateo. Pagdating sa Primeval War Realm, kahit wala siyang mapapala, sulit na rin ang isang batas ng panahon. Gayunpaman, natuklasan agad ni Mateo na napakakaunti pala ng bilang ng mga Battle Zoan Beast. Napakababa ng kanyang kahusayan sa pangangaso. Kaya naman, bumalik na lang siya sa Cloud Age City at naglabas ng isang misyon. Hanggat may makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa Battle Zoan Beasts, pagkatapos itong makumpirma, bibigyan niya ang kabilang partido ng 100 God of War points. Di nagtagal, alam ng buong Cloud Age City na nangangaso si Mateo ng mga Battle Zoan Beast. Pero ang sumunod ay ang pangungutya ng lahat. Hey, isa talagang hanggal na labis na minamaliit ang sarili niyang kakayahan. Iniisip ba talaga niya na napakadaling intindihin ang batas ng oras? Ganito pala kagaling ang misyon na inilabas ng batang ito, napakatanga naman niya. Sino ba siya sa tingin niya? Isang bagay na kahit si Walter ay hindi nangangahas na hawakan, nangangahas din siyang hawakan. Nabalitaan kong pinagsama-sama ni Walter ang isang buong batas ng oras noong panahong iyon at wala siyang nakuha matapos niyang unawain ito ng ilang dekada. Sa huli, sumuko pa rin siya. Masyado ring mataas ang tingin ng batang ito sa sarili niya. Ang Walter na pinag-uusapan lahat, ay ang nangungunang makapangyarihang bansa sa God of War Golden List rankings. Ang pagkakaroon ng unang pwesto sa God of War Golden List, hindi kapanipaniwala ang kanyang talento. Pero kahit ang talentong iyon ay nauwi rin sa kabiguan. Kaya ano ang itinuring ni Mateo? 2,347. Kaibigang Crosswell, nagpupumilit ka pa rin ba? Alam mo ba na naging katatawanan ka na ng Cloud Age City? Alam mo ba ang sinasabi nila tungkol sa iyo sa likod mo? Lalo na si Anton, ang mga sinasabi niya ay hindi ka nais-nais, mapangasar na sabi ni Earth Doc. Sa loob ng 3 taon, walang tigil na nangongolekta si Mateo ng mga piraso ng batas ng oras. Natural lang na alam din ng mag-asawang Heaven Mandarin at Earth Doc ang balitang ito. Kaya naman, gusto nilang hikayatin siya na iwaksi ang ideyang ito. Pero matigas ang ulo ni Mateo. 2 senior, nakapagdesisyon na si Mateo. Hindi mo na ako kailangang kumbansihin pa, nakangiting sabi ni Mateo. Sa loob ng 3 taon, halos hindi lumabas si Mateo para magsanay. Karamihan sa oras ay nananatili sa Cloud Age City para maghintay ng balita. Hanggat natanggap niya ang balita, tatanggo siya sa ilang upang manghuli ng mga Battle Zoan Beast. Gayunpaman, hindi rin ito naging walang mga natamo. Paminsan-minsan, lumalabas siya para mangaso ng ilang panahon. Ang enerhiyang espiritual ng langit at lupa ng Primeval War Realm ay lubhang mayaman. Sa loob lamang ng maikling 3 taon, ang kaharian ni Mateo ay malapit na sa tugatog ng Initial Stage World Realm. Sa pagkakataong ito, natanggap niya ang balita na isang Battle Zoan Beast King ang lumitaw sa Lone River Forest. Plano lang sana ni Mateo na lumabas ng lungsod para mangaso. Ang mga Battle Zoan Beast Kings ay napakalakas, ang kanilang kaharian ay maihahambing sa pinakamataas na antas ng 6th Firmament Heavenly Emperor, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa doon. Higit sa lahat, ang batas ng oras ng Battle Zoan Beast Kings ay napakalakas, kaya hindi sila kayang talunin ng mga ordinaryong martial artist. Ang kasalukuyang piraso ng batas ng oras ni Mateo ay natira na lamang ang kaliit-liitang piraso. Pagkatapos niyang manghuli sa Battle Zoan Beast King na ito, ang kanyang time law piece ay dapat na mapagsama-sama.
Kaya naman, hindi siya nagatubili kahit kaunti, direktang naghanda at umalis. Wala talagang pakialam si Mateo sa ranggo ng mga puntos ng God of War. Ang mga puntos ng God of War na kanyang hinabol nitong mga nakaraang taon ay halos ipinagpalit lahat sa mga kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit bukod pa sa paggamit nito sa pag-isyu ng mga misyon. Kasalukuyan, ang porma sayo ng espada ni Mateo ay napalitan na ng mga kayamanang espiritu ng Heavenly Emperor. Ang lakas ng porma sayo ng espada ay halos hindi mapigilan. Nang makita ang papalayong tanawin ni Mateo, nagkatinginan sina Heaven Mandarin at Earth Doc at mapait na ngumiti. Ito namang Sinta, totoo na mataas ang talento niya, pero masyadong matigas ang ulo niya. Sabi ni Earth Doc. Tumango si Heaven Mandarin at sinabing, oo. Ang batang ito ay isang taong napakatigas ng ulo. Hindi natin siya mahikayat. Lumabas na naman ang ating henyo para manghuli ng mga Battlezoan Beast. Sok. Pagkatapos niyang maunawaan ang batas ng oras, tiyak na lalampasan niya ang buong Primeval War Realm. Kahanga-hanga. Mula sa likuran, narinig ang mapang-uyam na tawa ni Anton. Humagalpak ng tawa ang isa pang tao habang sinasabing, gusto ba ng hanggal na ito na gamitin ang ganitong paraan para patunayan na mas malakas ang talento niya kaysa kay Walter. Ang gusto ko lang sabihin ay, napakatanga at napaka-inosente. Hahaha. Katulad ng mga pangungutya, masyadong marami na ang narinig ni na Heaven Mandarin at Earth Doc. Alinman sa dalawa, ang mga pangyayari kay Mateo ay matagal nang naging paksa ng pangungutya ng lahat pagkatapos nilang kumain. Wala rin silang pakialam sa kanilang dalawa. Kaya't sumingot na lang sila ng malamig at diretsyong umalis. Pag-alis ni Mateo sa Cloud8 City, tumakbo siya diretso papuntang Lone Driver Forest. Ang mababangges na halimaw ng Lone Driver Forest ay napakalakas. Marami ring mga powerhouse dito. Dumating si Mateo sa lokasyon ng Intel at sinimulang hanapin ang kinaroroonan ng Battlezoan Beast King. Umungol. Matapos ang ilang paghahanap, sa wakas ay natuklasan ni Mateo ang mga bakas ng Battlezoan Beast King. Mukhang tuwang-tuwa siya at humakbang paarap na iwinagayway ang kanyang espada. Ang Battlezoan Beast King ay karapat-dapat na maging antas ng Beast King. Ang kanyang figure ay doble ang laki kumpara sa isang ordinaryong Battlezoan Beast. Sa sandaling lumapit si Mateo sa paligid nito, agad niyang naramdaman na parang nahulog siya sa isang kumunoy ng panahon. Umungol. Nang makakitang tao ang Battlezoan Beast King, bigla itong sumugod palapit. Kasuklam-suklam na halimaw, ang lakas ng loob mo. Sumigaw si Mateo, biglang gumana ang batas pangkalawakan at porma sayo ng espada. Dalawang dakilang kapangyarihan ang pinagmulan ang biglang sumulpot sa putik ng batas ng oras, tinangka nilang magdulot ng gulo para sa Battlezoan Beast King. Gayunpaman, talagang nakatagpo na ni Mateo ang kanyang katapat sa pagkakataong ito. Ang kapangyarihan ng batas ng oras ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang kanyang porma sayo ng espada ay kumilos ng napakalakas. Ang kanyang paggamit ng banal na asensya at puwersa ng kaluluwa ay halos ilang beses na mas malaki kaysa sa karaniwan. Ngunit ang kahusayan ay wala pang kalahati ng karaniwan. Dahil mas mababa siya ng ilang minor realm kaysa sa Battlezoan Beast King, halos agad na nahulog si Mateo sa isang matinding laban. Nang mismong mapunta si Mateo sa isang mahirap na labanan, sa tuktok ng mga puno sa isang malayong kagubatan, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mahabang roba na kulay langit ang nakatayo sa itaas, ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, kasalukuyang pinapanood ang labanan doon mula sa malayo. Hehe, napaka-ignoranteng bata mo, para talagang intindihin ang batas ng oras. Walter, natatakot ka bang matalo ka niya? Bigla, isa pang figure ang lumitaw sa tuktok ng puno hindi kalayuan sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Ang taong ito ay may magandang mukha. Kung hindi dahil sa kanyang Adam's apple, malamang iisipin ng lahat na isang napakagandang babae. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpahiya sa maraming walang kapantay na kagandahan sa kanilang kawalan ng halaga. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na roba ay siya pala ang numero 1 tao ng Cloud8 City, si Walter. Walang bakas ng saya o lungkot sa mukha ni Walter. Hindi inalis ng kanyang mga mata si Mateo.
Malamig lang niyang sinabi, Leandro Zhang, masyado kang nag-iisip. Kung talagang naiintindihan niya ang batas ng oras, matutuwa ako para sa kanya. Leandro Zhang. Kung may tao rito, magugulat sila na ang magandang lalaking ito ay si Leandro na nasa pangalawa sa God of War Golden List. Ang numero 1 at numero 2 tao ng Cloud8 City ay sabay na lumitaw sa Long River Forest para mapanood ang laban ni Mateo. Nagpakita ng sama ng loob si Leandro at nakangiting sinabi, ikaw, ang taong ito, ang mga sinasabi mo ay hindi tugma sa kung ano ang nasa puso mo. Matalim ang tingin ni Walter habang malamig na sinabi, ang pagsasanay ng Primeval War Realm ay isa lamang laro. Iyon lang. Nanganganib ang sangkatauhan. Dahil binubuksan ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang Primeval War Realm, ito ay upang mapabilis natin ang ating cultivation sa lalong madaling panahon, at lumaban para sa sangkatauhan. Sa oras na ito, habang dumarami ang mga powerhouse ng sangkatauhan, at habang lumalakas, natural na mas masaya ako. Mayroon pa bang mga itlog na hindi nababasag kapag ang pugad ay tuluyang nawasak? Kung talagang aatakihin ng banal na lahi ang panig ng Heavenly Emperor Profound Secrets, natatakot ako na ang unang pangkat na papatayin nila ay tayo, ang mga tinatawag na henyo. Hindi inakala ni Leandro na sasabihin talaga ni Walter ang ganoong bagay. Siya at si Walter ay naglaban sa loob ng 100 taon. Noon pa man ay nahihirapan na silang dalawa na matukoy kung sino ang mananalo. Masasabing siya lang ang kalaban ni Walter. Gayunpaman, ang kanyang mga konsiderasyon ay nasa loob lamang ng Primeval War Realm na ito. Hindi kailanman inakala ni Leandro na pinag-iisipan pala ni Walter ang usapin ng Doomsday Battle. Kumunat ang noo niya at sinabing, napakalakas ba talaga ng banal na lahi? Mas makapangyarihan lang sila kaysa sa inaakala mo. Ang dating Panginoon ng Heavenspan World, ang nilalang na nakahihigit sa lahat ng buhay, paano ito magiging isang maliit na bagay? Tanong ni Walter. Natahimik si Leandro. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, mamamatay ang batang iyon. Pero malamig na sinabi ni Walter, mamamatay ang Battlezoan Beast King. Sok, sa ilalim ng batas ng panahon, mahirap din para sa atin na makatakas, lalo na ang batang ito. Tanong ni Leandro nang may hindi makapaniwalang tingin. Tila may malaking tiwala si Walter kay Mateo at malamig na sinabi, alam din niya ang batas ng oras. Isang hindi mapapantayang gulat na ekspresyon ang biglang bumalatay sa nakamamanghang mukha ni Leandro at sinabi niya, paano nangyari iyon? Walang pakialam na sinabi ni Walter, napakaliit ng pagkakaintindi mo sa kanya. Huwag gumalaw. Sa sandaling iyon, tila tinusok ng salitang ito ang kawalan, hinihila pababa ang pinakamahalagang makalangit na daw. Isang malakas at walang kapantay na kapangyarihan ng Heavenly Daw ang biglang bumaba sa masukal na kagubatan. Nang maramdaman ang pag-alunalo ng kapangyarihan ng Heavenly Daw, wala nang hihigit pa sa pagkabigla ni Leandro. Ito pala ang tinutukoy ni Walter na batas ng oras. Pero napakalinaw, ang kapangyarihan ng Heavenly Daw na dulot ng Heavenly Daw True Word ay mas malakas pa kaysa sa kapangyarihan ng batas ng Battlezoan Beast King. Biglang tumigas ang oras. 2,348. Talagang namatay. Kay makapangyarihang makalangit na salita ng Daw. Hindi makapaniwala si Leandro. Baka sa magandang mukha nito ang gulat. Sa ilalim ng Heavenly Daw True Word, ang Battlezoan Beast King ay nalipol ni Mateo ng ganoon lang kabilas. Nararamdaman niya lang ang kapangyarihan ng batas ng oras ngayon lang. Kaya naman nakikipaglaban siya sa Battlezoan Beast King. Kung talagang kikilos siya, matagal na niyang napatay ang Battlezoan Beast King, sabi ni Walter. Hindi na nakapagsalita si Leandro. Matagal na niyang pinagmamasdan si Mateo ngayon lang at alam niyang hindi dapat maliitin ang talento ni Mateo. Pero hindi niya inakalang mayroon pa ring ganoong kalaking kakayahan si Mateo. Kakaiba. Talagang kakaiba. Nakakatakot ang talento ng batang ito. Kung hindi lang dahil sa kakulangan ng cultivation realm niya, malamang hindi na tayo ang makakatapat niya. Bulalas ni Leandro. Sa wakas ay medyo naintindihan na niya ngayon kung bakit espesyal na pupunta si Walter para makita si Mateo. Ang batang ito ang magiging pinaka-nakakatakot na tao para sa kanila. Dalawang kapwa dawistra ang matagal nang nagmamasid.
Hindi pa ba kayo nagpapakita? Sa oras na ito, isang boses ang dahan-daang lumapit. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Nagulat na naman si Leandro at nagtanong, paano nalaman ng batang ito na minamanmanin natin siya? Paano niya nalaman na kayang matukoy ni Mateo ang pag-espiya ng Heavenly Emperor Profound Secrets, lalo na ang mga ito? Hindi masyadong nagulat si Walter at walang pakialam na sinabi, dahil natuklasan na tayo, pumunta ka rito at makipagkita sa kanya. Medyo nagulat din si Mateo nang marinig ang 2 taong nagbanggit ng kanilang mga pangalan kay Walter. Hindi pa niya naririnig ang pangalang Leandro noon, pero ang magandang pangalan ni Walter, hindi niya alam kung ilang beses nang tumubo ang kalyo sa kanyang mga tainga nitong mga nakaraang taon. Sa mga nakalipas na taon, palagi siyang ikinukumpara kay Walter, ayaw niyang malaman at hindi rin niya kayang gawin iyon. Ang dakilang pangalan ni Walter ay umalangaw-ngaw na parang dagandong ng kulog kay Mateo. Pero nang magkita kami ngayon, binigyan siya ng kabilang panig ng isang hindi maintindihang pakiramdam. Hindi nga ipinagmalaki ang pagiging numero 1 ng Cloud8 City. Matagal ka nang pinapansin nitong si Juan, diretsong sabi ni Walter. Nagulat si Mateo, pagkatapos ay agad nang ngumiti at sinabing, umaasa ba si Brother Juan na mauunawaan ni Croswell ang batas ng oras o mabibigo? Pinag-isipan ito ni Walter at sinabing, pareho siguro. Nagulat si Mateo at tumango, napakatapat ni Brother Juan. Gayunpaman, umaasa si Brother Walter Juan maiintindihan ko ito. Medyo ikinagulat ito ni Croswell. Maganda ang impresyon na ibinigay ng Walter na ito kay Mateo. Mabuti na lang at hindi siya mapangmataas tulad ng ibang mga henyo. Bukod pa rito, prangka siya. Ang kahulugan ng pareho ay umaasa, at hindi rin umaasa. Bilang numero 1 henyo, isang bagay na kahit siya ay hindi kayang gawin, ngunit nakamit ito ng iba, mahirap para sa kanya na maiwasan ang hindi pagkapanatag sa kanyang puso. Likas na ito sa tao. Naiintindihan ito ni Mateo. Kung siya iyon, tiyak na makakaramdam din siya ng lungkot sa puso niya. Ngunit, habang ang kalungkutan ay kalungkutan, hindi siya magseselo sa kabilang panig na may pusong parang isang kasuklam-suklam na kontrabida. Napakalinaw na ganoon din ang isang tao ni Walter. Kung tungkol sa dahilan kung bakit niya inaasahan ito, medyo nagtataka si Mateo. Kailangan ng sangkatauhan ng isang pinunong kayang makipaglaban sa banal na lahi. Malamig na sabi ni Walter. Hindi ko inaasahan na si Brother Juan pala ay nag-aalala sa pangkalahatang sitwasyon. Hinahangaan ito ni Croswell. Ikinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao at sinabi. Masiglang nag-uusap ang 2 taong ito, hindi pinapansin si Leandro, kaya pakiramdam niya ay isa siyang tagalabas. Brat, napakalakas ng batas special mo. Kahit gusto mong maging pinuno ng sangkatauhan, dapat mo ring itulak ang batas special sa antas ng pinagmulan. Kinakagat mo ang higit pa sa kaya mong nguyain ng ganito. Isa pa, hindi mo talaga iisipin na ganoon kadaling intindihin ang batas ng oras, di ba? Walter, hindi pangkaraniwan ang talento ng lalaking ito. Biglang nagsalita si Leandro. Nang marinig ito ni Walter, nagtaka rin siya, may katuturan ang sinasabi ni Leandro. Dahil sa talino mo, hindi mo dapat gawin ang ganoong kawalang katwiran. Kaya naman, nagtataka rin itong si Walter Juan kung bakit mo ipipilit na intindihin ang batas ng oras. Ngumiti si Mateo at sinabing, syempre may sarili akong mga dahilan. Kung magtatagumpay ako, natural na malalaman ninyong dalawa sa hinaharap. Kung hindi ako magtatagumpay, walang saysay na pag-usapan pa ito. Gusto niyang dagdagan ang lakas ng landas ng alchemy ng sangkatauhan gamit ang batas ng oras. Bigla itong nagbigay inspirasyon. Mahirap pa ring sabihin kung matutupad ba ito o hindi. Ayaw niyang ilabas ito para pagtawanan. Basta't sasabihin niya yan, siguradong hahamakin siya ng 2 ito at hihilingin na tumigil na sa pangangarap. Pero kumurap ang tingin ni Walter at sinabi niya, mukhang hindi maliit ang pinaplano ni Brother Croswell. Kung gayon, hihingi ng Juan na ito ang mabilis na tagumpay ni Brother Croswell. Pagkatapos ng araw na iyon, nakahanap si Mateo ng isang liblib na lugar at naglatag ng maraming malalaking pormasayon. Pagkatapos ay nagtago siya sa loob ng kanyang sarili upang maunawaan ang batas ng oras. Ang maliit na bahagi ng batas ng oras na ito ay isa lamang bahagi ng batas ng oras.
Pero sapat na ang bahaging ito para maintindihan ni Mateo. Ang batas ng oras ay malawak at malalim, lubhang panandalian at panandalian. Para sa karamihan ng mga martial artist, ang oras ay isa lamang konsepto. Walang paraan para makapagsimula. Kung nasaan ang oras, paano ito tumatakbo, at kung paano ito sukatin. Walang paraan upang matiyak. Kahit na itinuturing na natutunan ni Mateo ang mga pangunahing kaalaman, isa lamang itong bakas ng pandama mula sa hindi nakikitang mundo. Walang paraan para makapagsimula sa pag-unawa. Ang maliit na piraso ng batas na ito ay isa pala talagang susi. Kung paano gamitin ang susing ito para mabuksan ang pintong ito, iyon ang tanong na kailangang maunawaan ni Mateo. Nang simulan niyang maunawaan ang piraso ng batas, sa wakas ay naranasan niya ang takot sa batas ng oras. Ang ganoong pakiramdam ay parang paghahanap ng karayom sa dagat. Gaano kahirap makahanap ng karayom sa pagbuberde sa malawak na karagatan. Nang maunawaan niya ang batas spatial noon, iyon ay dahil ang kanyang sword daw ay umabot na sa antas ng pagguhit ng mga pagkakatulad mula sa hinuha, at nagkataong nag-trigger ng batas spatial. Patuloy na nauunawaan ni Mateo ang batas pangkalawakan sa pamamagitan ng sword daw. Ngunit, ang batas ng oras ay ganap na malaya, walang kahit kaunting lugar para gawin ang mga bagay sa hindi regular na paraan o maging oportunista. Habang naglalakad, maayos pa rin ang pag-unawa ni Mateo sa kapangyarihan ng mga batas kumpara sa ibang mga martial artist. Pero sa pagkakataong ito, talagang may problema siyang naranasan. Unti-unting lumipas ang panahon, nagbago ang mga panahon, lumipas ang tagsibol at dumating ang taglagas. Sa isang iglap, 100 taon na ang lumipas. Sa araw na ito, muling inanunsyo ang gininto ang listahan ng Diyos ng digmaan. Nagulo ang buong kaharian ng digmaang panlalawigan. Huwag mong isama ang batang yan sa listahan. Mukhang naiintindihan pa rin niya ang batas ng oras. Ano ba yung sinabi ko? Paano naging ganoon kadaling intindihin ang batas ng oras? Hinanap ni Leandro si Walter at may paghamak na sinabi. Tumango si Walter at sinabing, mukhang medyo nasobrahan ko ang pag-evaluate sa talento niya. Napakahirap ng batas ng panahon. Kahit na mahawakan niya ang heavenly daw, malamang napakahirap din itong gawing sarili niyang daw. Hinaplos ng heavenly daw true word ang heavenly daw, walang hanggan ang kapangyarihan nito. Pero iyon ay paggabay lamang sa heavenly daw para sa sarili nilang gamit at hindi pag-unawa sa paraan ng paggamit ng batas ng oras. Interesado siya kay Mateo dahil mismo sa heavenly daw true word. Kung titingnan ngayon, medyo nasobrahan nga niya ang pagtingin kay Mateo. Pagkatapos bumalik ang batang iyon, malamang na magiging katatawanan na lang siya ng buong Cloud8 City, nakangiting sabi ni Leandro. Sumulyap si Walter sa kanya at malamig na sinabi, sa tingin mo ba ay papayag si Mateo? Isa siyang taong may malakas na determinasyon. Kaya paano niya magagawang pakialaman ang iniisip ng ibang tao? Lumipad ang oras na parang shuttle, sa isang kisap mata, lumipas ang isa pang 200 taon. Ngunit 3 taon pa lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Ngunit sa Profound Secrets Heavenly Capital, isang mapangutyang boses ang narinig. Isang matandang lalaki ang nagsabi ng may mapanghamak na tingin, mga malalim na lihim, ito ang pag-asa ng sangkatauhan na binanggit mo. 3 magkasunod na season ng God of War Golden List, hindi man lang siya nakapasok sa top 3,000. Kung aasa ang sangkatauhan sa kanya, hindi ba tayong lahat ay mahihila sa kanal? 2,349. Alam ko ang tungkol sa batang tinutukoy mo. Hindi ba't siya ang ninuno ni Alchemy daw na naging sikat kamakailan? Hey. Matapos bumagsak ang landas ng Alchemy, wala nang makakapagtaas ng malaking bandila. Isang grupo ng mga ignorante, masigla silang naglalaro ng mag-isa. Wala man lang kahit kaunting tulong pagdating sa pangkalahatang sitwasyon. Alam ko ang tungkol sa mga bagay-bagay sa Cloudheart Realm. Magaling talaga ang talento ng batang ito. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin siya makapagpasimula ng anumang kaguluhan sa mga batang ito na hindi mahuhulaan. Nabanggit ko na nga, mas positibo pa rin ang kutob ko tungkol kina Edison, Elvis, Ben, at Walter. Kapag lumabas sila sa pagkakataong ito, baka sila na ang maging pangunahing haligi ng ating sangkatauhan.
Tiningnan ng iilang matatanda ang pinakabagong labas ng God of War Golden List, pawang mga tingin na nagpapakita ng paghamak. Tahimik lang si Heavenly Emperor Profound Secret sa tabi, hindi rin alam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, dahil nakakapagsalita sa harap ng Heavenly Emperor Profound Secrets ng ganito, ang mga taong ito na naruroon ay natural na mga pangunahing kapangyarihan ng lahat ng lahi ng tao, demonyo, at halimaw. Sa oras na ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na roba ng dawist ang biglang nagsabi kay Heavenly Emperor Profound Secrets, isinaalang-alang mo ang lahat ng posibleng posibilidad, ngunit sa pagkakataong ito. Malamang ay nagkamali ka. Hindi karapat-dapat na pangalagaan natin ang batang ito. May bakas ng kidlat sa glabella area ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Walang masyadong malakas na aura sa kanyang katawan, ngunit sa kanyang mga mata, para itong isang malawak na dagat ng kidlat. Sa loob, isang malakas hanggang sa sukdulang aura ang bahagyang lumabas. Lubhang nakakatakot. Tila kayang sirain ng tinging iyon ang mundo. Ito ang walang kapantay na misteryosong Dao Ancestor Lightning. Masasabing may napakalaking bigat ang kanyang mga salita. Dahil pinipili ng Heavenly Emperor Profound Secrets ang mga henyo ng sangkatauhan, imposibleng hindi bigyang pansin ng mga Dao Ancestors. Para sa kanila, ang Doomsday Battle sa pagkakataong ito ay isa ring pagsubok na may bahid ng buhay at kamatayan. Malamig na sinabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets, hinding-hindi magkakamali ang matandang ito sa paghusga sa mga tao. Lightning, alam kong may makasariling motibo ka, pero dahil sa karanasan ng matandang ito, hindi kayang palitan ni Ben ang posisyon mo bilang Dao Ancestor Lightning. Sa panahong ito, noong panahon ng pakikibaka sa Primeval War Realm, ang iba't ibang pangunahing soberano ay pawang may mga napiling supling. Naroon ang mga ninuno ng Fifth Blight pati na rin si Lightning, ang tagapagsalita ng mga ninuno ng Dao, at umaasang makakamit ng kanilang mga supling ang pangwakas na tagumpay. Ang Ben na tinutukoy ni Profound Secrets ay ang mismong inapo ni Dao Ancestor Lightning. Ang Ben na ito ay kabilang sa likas na katawan ng Lightning Dao. Ang kanyang pag-unawa sa batas ng kidlat at ang kanyang talento ay lubhang nakakatakot. Bago pa man siya pumasok sa Primeval War Realm, naunawaan na niya ang kapangyarihan ng pinagmulan, at ang kanyang kapangyarihang lumaban ay walang kapantay. Malalalim na mga lihim. Hindi ba't pwedeng magsabi ka ng mas magandang pakinggan? Sabi ni Dao Ancestor Lightning sa seryosong boses. Lahat ay nakaramdam ng takot. Sa katunayan, sinabi ng Heavenly Emperor Profound Secrets na may kinikimkim na makasariling motibo si Dao Ancestor Lightning. Para maglakas loob na makipag-usap kay Dao Ancestor Lightning ng ganito, malamang si Heavenly Emperor Profound Secrets lang ang mayroon. Malamig na sabi ni Deep Secrets, pinag-uusapan lang ng matandang ito ang bagay na ito. Gusto ng iilan sa inyong mga Dao Ancestors na ipagpatuloy ang inyong kaluwalhatian. Pero una sa lahat, hindi maaaring bumagsak ang sangkatauhan. Tungkol sa puntong ito, umaasa ang matandang ito na ligtas kayo. Kaya naman, ang labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito, ang lakas ang magtatakda ng lahat. Ngumisi si Lightning at sinabing, nakakatuwa naman. Sa lakas ni Ben, matatalo pa rin ba siya sa isang batang Second Firmament Heavenly Emperor? Bahagyang ngumiti lamang si Heavenly Emperor Profound Secrets at sinabing, kung gayon, tingnan natin. Sa kaharian ng digmaang primitibo, 100 taon ang lumipas. Sa isang iglap, mahigit 800 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng mahigit 800 taon, ang kompetisyon para sa God of War Golden List ay lalong naging matindi. Sa 100 lungsod, tanging ang nasa top 10 nanograms God of War Golden List ang may kwalifikasyon para manalo sa huli, at makapasok sa Temple of Gods para tanggapin ang mga pamana. Isa itong napakalaking swerte. Napakaswerte ng pagkakataong ito. Para sa bawat lungsod, ang kompetisyon para sa nangungunang 10 lungsod ay hindi pangkaraniwang matindi. Sa tuwing ilalabas ang God of War Golden List, napakalaki ng magiging pagbabago sa nangungunang 10 pelikula. Siyempre, mayroon ding ilang mga makapangyarihang tao na namumukod tangi sa iba. Matatag silang nasa pinakamataas na pwesto, ang kanilang katayuan ay hindi kayang mabago ni Newman. Tulad ni Walter, tulad ni Ben, at iba pa.
Ang mga batang ito na hindi mahuhulaan, sa halos 1,000 taon na ito, ay napakalaki ng kanilang pag-unlad na napakahirap isipin. Ang kanilang lakas ay umabot na sa hindi maisip na taas. Maliban na lang, sa mga taong ito, tila nawala na si Mateo. Kahit yung mga lalaking minsang nang ulit sa kanya noon, nakalimutan na nila ang pag-iral niya. 10 taon na ang nakalipas. Mukhang palpak talaga ang batang yun kay Mateo. Nagpakita ng matinding pagkadismaya ang mga salita ni Walter. Napakahirap ng batas ng oras. Dahil sa kanyang talento, hindi niya ito maintindihan. Napakahirap nilang makita ang cultivation ng Primeval War Realm, ang mga batang ito na hindi mahuhulaan. Ginugol ni Mateo ang lahat ng kanyang oras sa ganitong uri ng hindi makatotohanang aksyon, katumbas ito ng pag-aaksaya sa pambihirang pagkakataong ito. Pakiramdam ni Walter ay labis itong nakakahiya. Hey! Desisyon yan ng batang yan, kanino ba dapat sisihin yan? Pinilit namin siyang lahat noon, pero ayaw niya talagang makinig. Sa Primeval War Realm na ito. Ilan ang may talentong higit pa sa iyo? Bukod pa rito, kahit na higit pa sa iyo ang talento nila, maiintindihan pa rin ba nila ang batas ng oras? May paghamak na sabi ni Leandro. Kalimutan mo na yan, hindi ko na siya pinag-uusapan. Sa nakalipas na 10 taon, ang God of War Golden List ay inaanunsyo minsan sa 1 taon. Plano kong pumunta sa Myriad Beast Battle Plane para magsanay, pupunta ka ba? Tanong ni Walter. Sa Cloud8 City, si Leandro lang ang maaaring magdulot ng banta sa kanya. Sa kabila ng kalabang ito, mataas pa rin ang tingin sa kanya ni Walter. Maliwanag na ngumiti si Leandro, ang kanyang itsura ay kayang magpabagsak ng mga kaharian, at sinabing, syempre naman. Ito lang ang pagkakataon ko para malumpasan ka. Kaya paano ko hindi susubukan? Tumanggaw si Walter at sinabing, sige, sabay na kayong umalis. Ang Myriad Beast Battle Plane, ang pinakamapanganib na lugar sa loob ng teritoryo ng Cloud8 City. Ang mababangges na halimaw doon ay hindi lamang napakarami, bukod pa rito, ang bawat isa ay napakalakas. Kahit na may kasalukuyang lakas si Walter, wala pa rin siyang kumpiyansa na makakalabas ng buhay. Sa totoo lang, hindi lang sila, kundi ang mga batang hindi mahuhulaan na nasa top 50 ay malamang napipiliin ang Myriad Beast Battle Plane bilang huling lupain ng pagsubok. Dahil ito na ang huling pagkakataon nila. Ngunit hindi nagtal pagkaalis nila, isang binata na nakasuot ng puting roba ang dahan-daang pumasok sa Cloud8 City. Yo, hindi ba't anak natin ito ng panahon? Gumugol ng mahigit 800 taon, at bumalik pagkatapos maunawaan ang batas ng panahon. Diyos ko, kahanga-hanga. Sa nakalipas na 10 taon, lalabanan ba ng anak ng panahon ang kalangitan? Sok-sok? Sayang naman, napakalaki ng pagkakaiba. Maaaring hindi iyon ang dahilan. Naunawaan niya ang batas ng oras. Kaya ang lakas niya ay tiyak na numero 1 na sa Cloud8 City. Sapat na ang 10 taon para makuha niya ang unang pwesto. Hahaha. Pagpasok sa lungsod, nakarinig si Mateo ng sunod-sunod na malupit na pangungutya. Walang iba, sila mismo si Anton at ang mga kasamahan. Bilang isang source powerhouse, ang paglakas ni Anton nitong mga nakaraang taon ay lubhang nakakatakot din. Ang ranggo niya ay nasa bandang 2,000 na, kaya naman isa na siyang powerhouse sa Golden List. Kahit napakahirap makakuha ng mga puntos ng God of War, pagkatapos ng mahigit 900 taon ng pag-iipon, ang mga puntos ng God of War ng kasalukuyang God of War Golden List ay isa ng napakasamang bilang. Lalo na iyong mga katulad ni Walter, ang kanilang mga puntos sa Diyos ng digmaan ay hindi moari ang taas. Ang pag-atake sa top 10 sa loob ng 10 taon ay isang bagay na imposible. Hindi pinansin ni Mateo ang pangungutya ni Anton. Dumiretso siya sa Spirit Treasure Hall. Si Redleaf pa rin iyon, sadyang nagbago na ang mga pangyayari kasabay ng paglipas ng panahon. Hindi pa nakarating si Sir Crosswell ng matagal. Ano na naman ang bibilhin mo ngayon? Nakangiting sabi ni Redleaf. Jade True Swords, 1,000 sa kanila. Malamig na sabi ni Mateo. 2,350. Hindi alam ni Redleaf kung kailan umalis si Mateo, ang buong pagkatao niya ay nasa 1 tulala pa rin. Ang presyo ng isang Jade True Sword ay 300 overpoints.
Ang 1,000 over ay mahigit 300,000. Halos 400,000 God of War points ang nabayaran ni Mateo ng sabay-sabay, at nakabili rin siya ng mahigit 1,000 Jade True Swords. Malaking gastusin talaga ito. Ang binatang ito na halos 870 taon nang nawawala at hindi kailanman nagpakita sa mga puntos ng Diyos ng Digmaan, saan niya nakuha ang napakaraming puntos ng Diyos ng Digmaan. Kailangang malaman ng isa na ang pagkakaroon ng 300,000 God of War points ay sapat na para mapabilang sa top 1,000. Sa ranggo ng God of War Golden List, mas malapit sa unahan, mas malaki ang pagkakaiba sa mga puntos ng God of War. Tulad ni Walter na nasa unang pwesto ngayon, ang kanyang mga puntos sa Diyos ng Digmaan ay umabot sa mahigit 3 milyon. Ito ay isang lubhang nakakatakot na bilang, isang bilang na nagparamdam sa halos lahat ng mga batang hindi mahuhulaan ang kanilang sarili na mawalan ng pag-asa. Si Leandro lang ang tanging maaaring magbanta sa kanya. Pero kahit si Leandro ay mayroon lamang mahigit 2.4 milyon sa kasalukuyan. Ito ay isang buong 500,000 over God of War points na mas mababa kaysa kay Walter. Ang mga puntos ng God of War sa top 10 nanograms God of War Golden List ay halos lahat ay mahigit 1 milyon. Ang mga nilalang na tulad ni Walter ay hindi pa namatay simula nang pumasok sa Primeval War Realm hanggang ngayon. 900 sa loob ng maraming taon ng akumulasyon, hindi biro iyon. Sa totoo lang, 3 taon pa lang lumalabas si Mateo. Sa loob ng 3 taon na ito, nangangaso siya ng mababanges na hayop sa Myriad Beast Battle Plane. Ilang daang taon ng pagkakaroon ng kaliwanagan tungkol sa Dao, ang kaharian ni Mateo ay nakarating na sa Middle Stage World Realm. Kung ipapaalam niya sa iba na nakakuha si Mateo ng 400,000 God of War points sa loob lamang ng 3 taon, tiyak na magugulat sila ng husto. Ang kahusayang ito ay sadyang nakakatakot. Ang Myriad Beast Battle Plane ay isang lugar na kahit ang mga tulad ni Walter at Leandro ay hindi madaling nakapasok. Hoy! Ang anak natin ng panahon ay lalabas ng lungsod para kumita ng puntos. Hahaha, dahil naunawaan mo na ang batas ng panahon, siguradong napakalakas mo, di ba? Sapat na ba ang 10 taon? Kahanga-hanga, ang ating anak ng panahon ay gagawa ng kontra-atake. Sa pamamagitan ng 1.3 milyong puntos na higit pa, tiyak na makakapasok ka sa top 10. Maglakas loob ka. Haha, anak ng panahon, tama na ang 10 taon, magagamit na ito bilang 1,000 taon. Lumabas si Mateo ng lungsod. Puro mga mapang-uyam na boses ang naririnig sa paligid niya. Tungkol naman sa kanya, sa kakaibang pag-iral niya, natural lang na lahat ay napangisi. Lahat ay sumali upang mapabuti ang kanilang mga sarili at maipaglaban ang mga kwalifikasyon upang makapasok sa top 10. Pero magaling si Mateo, sinayang niya talaga ang lahat ng oras niya sa time law. May 10 taon pa naman, bigla na lang siyang tumakbo para makakuha ng God of War points, talagang natawa ang mga tao. Tungkol naman sa batas ng oras, walang nag-akala na naiintindihan ito ni Mateo. Kung gusto niyang intindihin, matagal na sana niya itong naiintindihan. Pero, naintindihan niya ito noong malapit na itong matapos. Pagkatapos umalis sa lungsod, bumalik muli si Mateo sa Myriad Beast Battle Plane. 1,000 kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit, sa ilalim ng kontrol ni Mateo, gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Nakakuha na si Mateo ng 400,000 puntos dito kahit wala ang mga kayamanan ng espiritu ng emperador sa langit, lalo na ngayon. Pagkarating sa Myriad Beast Battle Plane, sinimulan ni Mateo ang kanyang nakakabaliw na plano para makakuha ng mga puntos. Napakakaunti ng mga tao sa Myriad Beast Battle Plane. Karamihan sa mga nang-ahas na pumunta rito ay napakalakas, kaya hindi maraming tao ang nakapansin sa presensya ni Mateo. Kung may tao rito, matutuklasan nila na ang daloy ng oras sa paligid ni Mateo ay kasalukuyang tahimik na nagbabago. Sa sandaling makapasok ang mababanges na halimaw na iyon sa isang tiyak na saklaw, para silang nahulog sa isang kumunoy, hinahayaan si Mateo na gawin ang gusto niya. Iyan mismo ang tanda ng batas ng panahon. Napakabilis na nakakuha si Mateo ng mga puntos ng God of War sa Myriad Beast Battle Plane dahil mismo sa batas ng oras. Akala ng lahat ay sinayang lang ni Mateo ang ilang siglong ito. Sino ang mag-aakala talagang naiintindihan niya ang batas ng oras?
Pagdating sa pag-unawa sa batas ng oras, si Mateo ay may kalamangan na wala ni isa. Natutunan na niya ang mga pangunahing kaalaman sa batas ng oras. Kasama ang heavenly thou true word, hindi naman lubusang ignorante si Mateo tungkol sa batas ng oras. Ngunit kahit na gayon, ang batas ng oras pa rin ang kapangyarihan ng batas na pinag-ukulan niya ng pinakamaraming oras sa ngayon. Pagkalipas ng halos 400 taon, sa wakas ay binuksan ni Mateo ang pintong ito at sinimulang maunawaan ang bahagi ng batas. Gayunpaman, hindi naging maayos ang lahat para kay Mateo noong iniintindi niya ang batas ng oras. Sa loob ng 400 taon pagkatapos noon, saka lamang niya unti-unting naunawaan ang maliit na piraso ng batas ng oras na ito. Gamit ang halos 900 taon na panahon upang maunawaan ang kapangyarihan ng batas, ito ay isang bagay na hindi pa naranasan ni Mateo noon. Makikita kung gaano kahirap ang batas ng oras. Tunay ngang maraming mga batang hindi mahuhulaan sa Primeval War Realm. Pero kung pag-uusapan ang kakayahan sa pag-unawa, wala nang mas hihigit pa sa kanya. Sa kabila ng kapangyarihan ng batas, si Mateo ang unang nagtaguyod nito, na naunawaan ang Chaos 7 Span Canon, ang pag-iral na ito ng isang pamamaraan ng paglilinang na sumusuway sa langit. Imposibleng maging mas malakas pa sa kanya ang mga tulad nina Walter at Ben. Gaano man kalakas ang mga henyong ito, ang kanilang oras ng paglilinang ay ilang beses, o kahit ilang dosenang beses, o ilang daang beses pa kaysa kay Mateo. Pero, gumamit si Mateo ng napakaikling oras at naunawaan ang isang batas na mas malakas pa kaysa sa kanila. Kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina ay malinaw sa isang sulyap. Gayunpaman, sa pag-unawa sa maliit na piraso ng batas ng oras na ito, ang aplikasyon ni Mateo ng batas ng oras ay nasa antas 1 hanggang 5 lamang. Sa ngayon, kaya niyang pabilisin ang daloy ng oras ng 5 beses, o bawasan ito ng 5 beses. Kahit na ito lang, ang pag-angat ng lakas ni Mateo ay higit pa roon. Ang kanyang pinagmumula ng sword daw, ang pinagmumula ng formation daw, kasama ang spatial law, ay walang kapantay na mabilis at mabangis sa simula pa lamang. Ngayon, sa pagdaragdag ng paglalapat ng pagbilis at pagbagal ng oras, ang mga pagkakaiba-iba ng kanyang mga pamamaraan ay magiging mas mahirap tiyakin. Kapag nakaharap ang kalaban, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay magiging mas nakakatakot pa. Ito rin ay para maging parang isda sa tubig si Mateo sa makapangyarihang Myriad Beast Battle Plane. Di nagtagal, muling inilabas ang God of War Golden List. Dahil wala pang 1 taon ang pagbabalik ni Mateo sa lungsod, hindi pa rin siya nakasama sa listahan sa pagkakataong ito. Sa ganitong paraan, mas lalo pa itong nakaakit ng pangungutya. Malapit na sa 1,000 taon ng akumulasyon, ang pagnanais na makapasok sa ranggo ng top 3,000 ngayon, halos 100,000 puntos na lang ang kailangan para sa God of War. 4 hanggang 5 buwan lang ang pagpasok ni Mateo sa Myriad Beast Battle Plane, kaya natural na imposibleng makamit ang napakaraming puntos ng God of War. Gayunpaman, napakalapit na rin noon. 9 na taon lang ang natitira, hindi man lang nakapasok sa top 3,000 ang lalaking ito, kalokohan yan. Tiningnan ni Anton ang God of War Golden List at nanukso. Pagkatapos ng 9 na taon, gusto ko talagang makita ang ekspresyon niya. Ang lalaking ito ang magiging katatawanan ng buong Heavenspan world. Natatawang sabi rin ni Landon. Di nagtagal, lumipas ang 1 pang taon. Sa pagkakataong ito, hindi na matawa si Anton. Hindi naman nanlalabo ang mga mata ko, di ba? Ito. Sa loob ng 1 taon, nakakuha siya ng mahigit 100,000 puntos para sa Diyos ng digmaan. Masyadong peke. Tiningnan ni Anton ang pangalan sa God of War Golden List na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Mateo, na may 159,842 puntos mula sa Diyos ng digmaan, ay nasa ika-2,745 pwesto. Sa wakas, nakapasok na ang pangalang ito sa God of War Golden List sa unang pagkakataon. Matagal nang umaalingaw-ngaw ang pangalan ni Mateo na parang dagandong ng kulog sa Cloud8 City. Alam ng lahat na mayroong isang hanggal na labis na minamaliit ang sarili niyang kakayahan, at ginugugol ang lahat ng kanyang oras sa pag-unawa sa batas ng oras. Kung nahuhuli sa iba ng 970 taon, paano posible na makahabol sa loob ng maikling panahon?
Dapat malaman ng isa, ang mga powerhouse na nakapasok sa top 3,000 ay dumaan sa halos 1,000 taon ng akumulasyon, bago nakakuha ng 100,000 na higit pang puntos mula sa God of War. Pero 1 taon lang ang ginamit ni Mateo at nakapasok sa top 3,000. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.